Magandang umaga! Kumusta kayo mga mag-aaral sa ikasampung baitang? Naway maluwalhati ang inyong umaga. Ihandangin niyo mga sarili dahil sa ating talakayan ngayong araw ay ako ang makakasama niyo. Ako nga pala si Binibing Keith Aniel Arcatrice or maaari niyo ako tawagin sa pangalang Binibining Annie, ang inyong guro sa araw na ito. Narito ako upang maghatid sa inyo ng masaya at makabuluhang aralin na tiyak kong may kapupulutan ng aral. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, hiling ko ang kaunting katahimikan. Simulan natin ang aralin natin sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat sa buhay at biyayang pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal at gabay sa pang-araw-araw. Naway patnubayan mo po ang pag-aaral at ang karera namin sa buhay. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Biyayaan mo po kami ng karunungan at lakas na nanggagaling sa iyo sa pagtahak sa panibagong aralin. Pagpalain mo ang lahat ng guro na matiyagang nagtuturo at ang mga mag-aaral na ginugugol ang oras para sa pag-aaral. Pagpalain mo rin ang mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa kanilang supling. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala at iadya kami sa lahat ng kapahamakan. Lahat ng aming samot-saring dalangin sa iyong ngalang, Hesukristo. Amen. Bago tayo tumungo sa ating paksa, narito ang aking alituntunin. Ang pakiusap lamang ni Binibining Annie ay maging matiyaga at aktibo sa pakikinig. Buwang loob at makilahok sa talakayan. At ang panghuli, umiwas sa lugar na maingay upang matuon ang isip sa aralin. Ang layunin natin sa aralin ito ay: una, iugnay ang kaisipang namayani sa pinapanood na bahagi ng binasang akda. Pangalawa, na isasaad ang pagkamakatotohanan ng akda sa pamamagitan ng pag-ugnay ng ilang pangyayari sa kasalukuyan. At ang panghuli, natatalakay ang mga kaisipang pantao, paggamit ng kapangyarihan, bayan at pamilya. Panibagong araw, panibagong talakayan na naman ang ating susuunin. Noong nakaraan ay ating pinag-usapan ang mga kaganapan sa loob ng Bortabo. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating paksa ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng gawain sa Kahoot app. Maaari nyo nang ilabas ang inyong mga cellphone at tumungo sa ating Kahoot app. Ang gawain ito ay tinatawag kong React Mo, Sagot Mo. Maipaparod akong video clip sa inyo at bibigyan nyo ito ng reaction gamit ang mga emotions o mga karakter sa movie o sa palabas na Inside Out. Ipaliliwanag din kung bakit ito ang inyong naging reaction. Panlulumo na lang ang nararamdaman ngayon ng isang magsasaka dahil naging abo ang mga inaning mais matapos sunugin ng mga hindi pa matukoy na salarin sa Kalamagi San Pablo, Isabela. Ayon kay Ginoong Elizardo Malyares Sr., nakatakda sanang ipatreasure ngayong araw ang mga naaning mais sa bukid, subalit nagulantang na lamang ito nang madatnang sunog na ang mga nakatambak na mga inaning mais. Nauwi na lamang sa abo ang ilang buwan niyang pinaghirapan. Hindi umano lubos maisip ni Ginoong Malyari kung paano makakabangon muli, lalo pat napakataas ang presyo ng mga abono at binhi, idagdag pa ang mga nagasto sa pagtatanim at pag-ani ng mais. Wala rin siyang maisip na dahilan kung bakit sinunog ang kanyang mga inani na dugo at pawis ang kanyang pinuhunan. Ating natunghayan ang balita tungkol sa buhay ni Ginoong Salazar. Atin nagsimulan ang ating gawain. Maaari na kayo pumasok sa ating game. Sa puntong ito, atin nang laruin ang React Mo, Sagot Mo. Kung ikaw ay isang karakter sa Inside Out, sino ka sa kanila pagkatapos mo mapanood ang video clip? Ikaw ba si anger, si sadness, si fear, o anxiety? Maaari nyo nang ilagay ang inyong mga sagot.
Ano ang inyong reaksyon sa naging kalagayan ni Ginoong Salazar? Kimi? Tama! Ayon kay Kimi, sad daw siya dahil sa lahat ng kanyang pinaghirapan, makikita na lang niya na ang pinaghirapan niya ay nagiging abo na. Sino pang gusto magbahagi ng kanyang reaksyon? Ensyo? Angry? Bakit kaya angry? Salamat, Ensyo. Ayon kay Ensyo, angry daw dahil hindi makatarungan ang kanyang sinapit. Maraming salamat sa lahat ng samot-saring reaksyon at sa lahat ng nakilahok sa ating kahon. Ang ating mga nabanggit ay may kinalaman sa ating pangunahing tauhan. Ang mga kaisipan tulad ng magsasaka, ani, kasawian at iba pa ay may kaugnayan sa buhay ng pangunahing tauhan. Sa ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang si Cabezang Tales. Bago natin talakayin ang kabanatang ito, bigyan muna natin ng kahulugan ang mga salita at ilang matatalinhagang pahayag mula sa nobela upang lalong maunawaan ang daloy nito. Isasagawa natin ito sa pamamagitan ng estratehiyang Decode My Elements. Narito ang tuntunin sa paggamit ng decoding. Una, tumbasan ng letra ang bawat numero na nagsisilbing code sa kahulugan ng salita sa bawat item. Kunin lamang ang unang letra ng element na hinahanap. Sa bawat item ay may 40 segundo kayo upang hanapin ang sagot. Gamitin sa sariling pangungusap ang bagong tuklas na talasalitaan. Handa na ba kayo? Let's decode the elements. Upang lubos na maunawaan ang larong ito, naghanda ako ng halimbawa na ating susubukin. Nakikita natin dito sa ilalim ang mga kahon at nakapaloob ang mga numero. Tulad nga sabi ko kanina, makikita natin ang sagot dito sa elements or table of contents. Nasa itaas ang mga numero at sa bandang gitna naman ay ang mga letra. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ang kukunin lamang natin ay unang letra sa loob ng kahon. Para sa halimbawa, ang hahanapin natin ay ang letrang A-N-I-E-L. Makikita natin dito sa mga bilog ang nahanap nating mga letra. Handa na ba kayo para sa unang katanungan? Patid kung handa na kayo, simulan na natin ang gawain. Para sa unang tanong, nag-aabono na lamang siya at kumuha ng pera sa sariling lukbutan. Simulan na ang paghahanap. Ang ibig sabihin ng lukbutan ay ang pitaka. Magaling! Sunod na katanungan. Bumabanggit siya ng isa sa mga utusan na hahalili kung sakali. Simulan ang paghahanap. Ang ibig sabihin ng hahalili ay ang papalit. Magaling! Para naman sa susunod na katanungan, nakikita niya ang dating madawag na gubat na kanyang hinawan. Simulan na ang paghahanap. Ang madawag ay madamo. Sunod na katanungan, siya ang kapitan sa barangay na ito. Ano kaya ang ibig sabihin? Ang kapitan ay kabesa. At ang panghuli, ang ganda mo. Sinabi lang ito upang aluhin ka. Ano kaya ang aluhin? Simulan na ang paghahanap. Ang ibig sabihin ng aluhin ay pasayahin. Ang mga matatalinhagang salitang ito ay makikita o nakapaloob sa akdang ating tatalakayin ngayong araw. Sikaping alalahanin at isaisip ang mga kahulugan ng mga ito upang ating lupos na manawaan ang kwento. Batid kong nabasa na ninyo ang ika-4 na kabanata bilang inyong takdang aralin. Ngunit sa pagkakataong ito, atin pa rin panoorin ang e-comics na pinamagatang si Cabezang Tales. Handa na ba kayo? At dahil handa na kayong manood, atin nang panoorin ang
pang-4 na kabanata ng El Filibusterismong pinamagatang Si Cabezang Tales. Si Cabezang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na umupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Cabezang Tales, ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Cabezang Tales, ngunit pinigilan siya ng ama. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Cabezang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabeza de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Inilakad ni Cabezang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako sa usapin ay mapababalik ko si Tano. Ngunit, kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Cabezang Tales at ipinatutubo sa halagang 500 piso. Halos mabaliw si Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi yon makasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap, kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangang makabalik ang aking ama, at kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubas ako sa pagkaanila. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang Agnos na bigay niya sa akin. Sa mga oras na ito, isa-isahin natin ang mga mahalagang detalye o mga pangyayaring nakapaloob sa kabanata. Sa unang bahagi ng ating kabanata, ilarawan ang naging buhay ng pamilya ni Cabezang Tales. Jedediah. Mahusay Jedediah. Ayon kay Jedediah, ang pamumuhay daw nila Cabezang Tales ay parang isang gulong sapagkat minsan nasa taas at minsan nasa ibaba. Sapagkat nung una ay mahirap ang kalagayan ng pamumuhay nila Cabezang Tales. Ngunit ang kalaunan dahil siya ay nagsipag, naging marangal at naging maganda ang kanilang pamumuhay dahil sa pagsasaka. Para sa aking susunod na katanungan, sino nga ba si Cabezang Tales bilang isang anak ni Tata Selo, bilang ama ng kanyang mga anak, at bilang kabesa de barangay? Una, bilang isang anak ni Tata Selo. John Rod? Magaling, ayon kay John Rod, si Cabezang Tales bilang anak ni Tata Selo ay isang masunurin at masipag na anak. Kaya naman naiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Alamin natin mamaya-maya kung bakit siya naging masunurin at naging masipag. Pangalawa, bilang ama ng kanyang mga anak. Yuri, maraming salamat. Tama, Yuri. Ayon kay Yuri, si Cabeza ay isang mabait at butihing ama kina Lucia, Tano at Huli. May mga pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati rin sa kanyang mga anak. Alam niyo ba, nais din ni Cabezang Tales na mag-aral si Huli sa Maynila, ngunit pinili na lamang ni Huli na manatili at maging katulong ni Hermana Pecha para naman sa pangatlong katanungan, bilang isang kabesa de barangay. Cyril? Tama, Cyril. Ay kay Cyril, bilang kabesa de barangay, si Tales ay may malasakit sa kapwa. Uunahin pa ang iba bago ang sarili. Tunay ngang Pilipino. Kahit wala mang sapat na salapi ay binibigyan pa rin niya ang kanyang kapwa upang maayos at walang gulo. Sa lahat ng mga nagbahagi, magaling na ipakita kung gaano kabait at kasipag si Cabezang Tales, ngunit nakaranas pa rin siya ng kasawian. Ano-ano ang sinapit niya, kayong siya ay isang mabuti at marangal na kabesa de barangay ng bayan ng Tiani. Ang kanyang pinaghirapan at pinagsikapan ay napunta lamang sa mga buhayang sakit.
Alam niyo ba, ginamit na paglalarawan ni Rizal ang buwaya sa mga fraile ng mga panahon na iyon sapagkat ang ibig sabihin ng buwaya ay kurakot o sakim. Ano pa sa tingin niyo ang nagpahirap kay Cabezang Tales? Chester? Mahusay, Chester. Siya po ay nakulong dahil sa pagpipilit ng korporasyon na bayaran niya ang 500 buwis. Maraming salamat sa pagbabahagi. Tama. Ang pinagsikapan ni Cabezang Tales sa mahabang panahon ay ganoon na lamang ang sinapit na parang sinakmal lang ng mga buwayang malaki. Kung ikaw si Cabezang Tales, sasang-ayon ka ba sa pagbayad ng buwis sa iyong sariling nilinang na lupa? Pia? Magaling, Pia. Ayon kay Pia, sa panahon ngayon, ayos lamang daw na magbayad ng buwis dahil ito naman ay kailangan ng ating bansa kung saan ito ay siyang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dagdag pa ni Pia, hindi lamang daw siya sang-ayon sa pamamalakad ng korporasyon dahil lamang sa nakita nilang palago ng palago ang kita ni Cabezang Tales. Para sa susunod na katanungan, susundin mo ba o susunod ka rin ba sa payo ng iyong ama na huwag lumaban sa mga makapangyarihan? Scarlett, ano sa tingin mo? Ayon kay Scarlett, hindi daw siya sang-ayon doon sapagkat hindi makatarungan at isa silang buwayang kinakain ang pinaghirapan ng iba. Ganid at mga sakim sa pera't yaman ang ibang tao. Mahusay sa mga lahat na nagbahagi. Dapat magbayad tayo ng buwis sapagkat tulad ng nabanggit ko kanina na ang buwis ay nagbibigay ng buhay ng ekonomiya ng ating bansa. Yun ay sa ngayon. Para sa katagang ito ni Tata Celo, ipagpalagay na lamang natin ng 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa ilog at sinakmal ng buhaya. Ano kayang ibig sabihin ni Tata Celo dito? Ipinapakita sa pahayag na ito ang pagiging mahinahon ni Tata Celo bilang isang tagapagpayo sa kanyang anak. Ngunit sinasabi na lang ni Tata Celo dito na sundin na lamang natin ang inuutos ng korporasyon upang hindi na magkagulo. Ano kaya ang malalim na pagpapakahulugan sa sinabi ni Cabezang Tales na hubad tayong ipinanganak, hubad din tayong mamamatay? Nangangalagaan sa katagang ito na darating ang panahon na lahat tayo ay babalik sa ating pinanggalingan, sa ating simula na nilikha tayo ng ating Panginoon. Kaya habang nandito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay, ngunit sa tamang paraan. Tulad nga sa nakasaad sa Biblia, nagsimula tayo sa alikabok. Sa dakong ito, naghanda ako ng maikling pagsusulit upang masuri ang inyong kaalaman sa ating tinalakay ngayong araw. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang maikling pagsusuri o maikling pagsusulit. Para sa unang katanungan, sa paghahanda ng mga sandata, ano ang handang ipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga kalaban sa lipunan? Kasiyahan, kalayaan, karapatan, o kayamanan? Ang tamang sagot ay kalayaan. Pangalawa, bakit di ipinagbili ni Huli ang agnos na ibinigay sa kanya ni Basilio? Una, sapagkat takot ito. Pangalawa, sapagkat mahalaga ito. Pangatlo, sapagkat luma na ito. At pang-apat, hiram lang ito. At ang tamang sagot ay mahalaga ang agnos na iyon. Pangatlong katanungan, bakit hindi natupad ni Cabezang Tales ang pagpapaaral sa kanya ng dalagang anak sa Maynila? Dahil hindi kaya ng kanyang anak, dahil pinigilan siya ng kanyang ina, dahil nag-asawa ang kanyang anak, o dahil lalong tinaasan ang buwis ng lupa? Tinaasan ang buwis ng lupa. Para sa pang-apat na katanungan, para mabuo ang pera at natubos si Huli ng kanyang ama, kanino siya namasukan bilang katulong? Kay Hermana Penchang. At ang panghuli,
mga katunggalian ni Tales at Tata Celo ay mayahalin tulad sa isang aso, kalabaw, buwaya, or tigre? At ang tamang sagot ay buwaya. Dito na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit ngayong araw. Upang lubos na maunawaan ang ating paksa, may inihanda akong gawain para sa inyo. Mahahati ang klase sa 4 na pangkat kung saan ay may iba't ibang gawain. Bawat pangkat ay may 5 minutong nakalaan upang pagplanuhan at gawin ang mga naatas na aktibidad o gawain. 2 minuto naman para sa presentasyon ng bawat pangkat. Ipaliwanag ito sa harapan ng klase. Ang ating pangkatang gawain ay pinamagatang Clash of Networks. Meron tayong TNT, TM, Smart, Dito, at Globe. Ano-ano nga ba ito? Para sa unang pangkat, TM, talentadong mangguguhit. Gumuhit ng karikature na sumasalamin sa isyong panlipunan tungkol sa kawalan ng katarungan sa loop. Para sa pangalawang pangkat, ang Globe. Grupong lumilikha ng objektibong billboard na estratehiya. Ibuod ang naging buhay ni Kabesang Tales sa pamamagitan ng pagbuo ng kasabihan gamitin ang chalk art and strategy. Para sa pangatlong pangkat, Smart, ang estudyanteng mahusay sa pag-arte. Sa pamamagitan ng human tableau, magpakita ng 3 senaryo na nagmumungkahi ng solusyon sa isang suliraning panlipunan sa kasalukuyan. Para sa pang-4 na pangkat, ang Dito, dibdibang intonasyon at tugmaang opinyon. Magkakaroon ng debate sa pamamagitan ng batuhang linya ng opinyon ukol sa kaisipang pantao, paggamit ng kapangyarihang bayan at pamilya. At sa panghuling pangkat naman ay ang TNT, tinawag ng tanghalan. Bumuo ng isang awit na sumasalamin sa kasawian ng pamilya ni Kabesang Tales na maaaring iugnay sa ilang pangyayari sa kasalukuyan. Para sa ating pangkatang gawain, narito ang pamantayan at rubrics upang gabayan kayo sa ating paggawa ng pangkatang gawain. Sa puntong ito, narito ang inyong takdang aralin. Basahin at unawain ang Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kotsero, at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. At dito na nga nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Naway sa kabanatang ito ay may napulot kayong aral. Kaunting paalala bago ako magpaalam. Kung alam mong ikaw ay nasa katuwiran, huwag pasisigil. Muli ako si Binibining Ani. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!